This is Cebu versus Manila Arcanis versus Gigabyte Mineski at ang mga manlalaro para sa magkabilang team. For Arcanis, ang kanilang captain Heinrich, followed by Batosai, Standin, Prince the Prola, Arshan at si Sydney. Si Sydney. Yan ang player for Arcanis. For Gigabyte Mineski naman mga kaibigan, Mineski Raging, malamang si Bimbo yan. Standing Rior, pero player na siya dyan. Jesse Bash, Kuku, and Jules. At magandang hapon sa lahat ng nanunood dito sa ating Mineski TV stream. Again, pinapasalamatan natin of course ang ating mga sponsor. Walang iba kung hindi si Gigabyte. At co-presented by GameX, Mineski, Infinity, Secret Shop PH, and of course, kung gusto nyo tumaya na sa NXT game. At syempre, ako nga pala ang magbibigay sa inyo ng walang kwentang analysis, punto per puntong on point, play by play, Kuya D, ang Kuya Duno mo. Binabati ko lahat ng mga nanonood. Share nyo na, mainit ang ating laban. This is si Dota, best Dota mga kaibigan. At Earth Shaker. pero hindi ko na siya papangalanan. Hindi effective pag binabati sa stream. Walang forever. Lagi niyong tatandaan. Walang forever. Nice ba yun? Arcanis Gaming going in for a first pick. Leshrac, Gigabyte Mineski, Earthshaker, Storm Spirit. Ang kanila magiging first two pick. First two bans for both teams. Arcanis, Winnipeg, Lina, Bounty Hunter, Gyro naman ang ban dito for Gigabyte Mineski. Lion. Lion is the second pick dito for Team Arcanis. At again, iniimbitahan ko kayo habang nagpipick tayo sa darating na weekend, September 5 and 6, lalong-lalo na yung mga kaibigan natin dyan sa Mindanao, especially kung malapit kayo sa Davao area, pumunta na kayo sa SMCT Ecoland. Yan, September 5 and 6, 2015, makisaya sa Esports Tour. Second leg natin. The first leg was on Pampanga. The second leg is on Davao. And of course, our third leg will be held on Cebu. Kasama kami ni Lon Duno, si Dinky Rino, Eliza Taylor, Bianca Yao, and of course, Miss RJ Amante. Ramsey! Hindi ako yun. Pero, yeah. It's time for the game, playa. We gotta do what we gotta do. Lanaya, Wind Ranger band for Gigabyte Mineski. Huskar, Bloodseeker ang third and fourth band dito for Arcanis Gaming. Mineski turns to pick mga kaibigan. They will go for a Silencer, which is medyo napapaborito na nilang hero. Ang Mineski medyo hinahanap pa ang timpla ng kanilang bagong team. Hindi pa natin alam kung anong mga roles ang i-assume ng mga assumerong ito, pero paiba-iba pa sila ng role. Shoutout nga pala kay Coach Patty ng Gigabyte Mineski. Taskar ang magiging third pick dito for Team Arcanis. Shoutout nga pala sa mga Cebu Pips natin dyan. Kila Boss Raymond Tabis, JR Tan, sa mga iba pang tropa pips ko dyan sa Cebu. Hello kay Miss Gamma Ray, sa mga Team Noob, sa kay Brian, kay Tricos, yan, mga kay Hazel Fernandez ng Cebu. Binabati ko rin yung mga chicks sa Cebu. Tandaan nyo mga kaibigan, yung mga chicks sa Cebu. Ito yung mga 10 seconds remaining. Samson, binabati kita. Eds ang aking sa Cebu. Samson, sila Dark, si Via Chan ang life dance, Halawi, Super Night. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time.
position 3. Les Rockler, position 2. Lion. Storm Spirit. Spirit Breaker. Spirit Breaker. Radiant team ban. So, Tuskar Spirit Breaker dito for Arcanis. Hindi siguro pag mind game sila. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Dire team ban. Radiant team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Clockwork. Dire team pick. Shadow. Fiend. Radiant team pick. Prepare for battle. Ay, Bimbo. It's on your Storm Spirit. Jesse Bash on the Silencer at Clockwork ni Offlane Jules para naman sa Arcanis mga kaibigan ni Sydney. On the Spirit Breaker. Heinrich! Ay! Nakita min! Ako, nahuli siya rito mga kaibigan. Boom! Panis! Ang patay ang Raging Potato. Ang Raging Potato mga kaibigan. Winner's Blood. Ang Raging Potato ni Bimbo. At sabi ni Bimbo, wala be. Huli tayo dun be. At nahuli sila nga. Nahuli nga sila ron sa Manala. Ito si Jules. Namamasyal-masyal lang mga kaibigan. At mukhang Arcanis pa.
ang makakasecure ng bounty rune dito sa bottom lane. Well, Mineski, I think they will get the bounty rune here on the top lane. At Sydney playing the Spirit Breaker heading towards the top lane. Mukhang off lane or strong lane Spirit Breaker sila rito. Eto naman na try lane bottom lane dito mga kaibigan. So adjustment coming from the side of Arcanis. It is Heinrich playing the Leshrac, and they will be playing, I think, the tri lane here in the bottom. Mga kagad si Bay Bimbo. Ang makakakuha ng first blood is Leshrac, so mahihirapan si Bilbo Bobims dito dahil may additional gold kagad ang Leshrac dito at kaya ni Bilbo Bobims. Dito naman sa top lane, medyo Clockwork up against the Spirit. Diba, unay na nakakaangat. Bansa. Impugned. So, leaning phase, tignan natin. Natin ang dito. Leshrac is 1-1. Siyempre, may first blood. Uy, anyari, be. Internet. Wala na net, Calvin. Okay, reconnect lang tayo. Nagkaputulan mga kaibigan. May drop ba? Wala. Asa ako lang. Ano ko yung land cable ko eh. Well, tingnan natin. May internet ako. Wala akong net card. Seryoso. Bunutin ko ulit. Pero okay lang, nakabalik na tayo sa laban natin at hindi natin napansin. Arcanis, they are now up 2-0 sa laban natin, and that is another kill for Heinrich dito. So they are dominating itong bottom lane matchup natin. Mineski, AM dito ni Bilbo Bobim. Sino makakakuha? Snowball and sino nakakuha? Ayan. Getting an Invis rune. Etong si Anti-Mage, and they might go for the kill dito sa mid lane. Tignan natin kung anong gagawin mga kaibigan. Ni normal. Pwede mong atake. Oh no, hindi niya ni normal. Bakit hindi niya ni normal? Hinatak. There's the fissure, and they will get the kill on the SF. Pero Lion is there for the Impel. Oh no, why you go Impel Bobims? And this might be, ay! Ako, delikado si Lario. Nagkakamikrohan. AM going down again, and
That is anti-mage going down 3 times already. Spirit Breaker going in. They want the kill doon. Kuku Martin. And Kuku going down. AM, ang pagpango ng api. Pumasok na naman siya. Sinong gaba niya rito? Ito, nagkakabakbakan. Ito na si Rio. Mga kaibigan, there's a magic stick. Pop on Earthshaker. A Fissure again. Tignan natin kung maabutan nila. Lion is here. Wala siyang mana. Wala siyang tulong. Pero walang mangyayari. And 4-1 is the score. Arcanis, they are up early in the game. Clockwork, nandito lang siya. Sitting pretty. Si Jules Elicious sitting at level 5. At tignan natin ang net worth natin, mga kaibigan. Clockwork is number 4 in that category. He is now level 6. Tignan natin ang rotation para dito sa Mineski. There's a charge coming in from the Spirit Breaker. Nakatutok yan kay Jules. So, pwede niyang banggayin si Jules dito kung gusto niya. Jules is low on HP. Pwede mamatay si Jules. Boom! Up! Pero Jules popping yung battery assault niya rito. Here comes a teleport coming in on the side of Arcanis. And this is a Taskar. There's the snowball. Jules delikado rito. Kinulong ang sarili si Kog. Pero napalabas siya rito. Oh no! Nakulong siya rito. And Jules, he will go down. And that is another kill for Team Arcanis. And Arcanis winning the lanes early in the game, mga kaibigan. And even the SF, mga kaibigan, is 1-0 with 28 and 2 CS. Kuku Martin is now level 6. Lightning Ball is up on him. Wala siyang electric vortex dito. At Mineski delikado. Here comes another stun coming in. Lashrak. Normal si Bilbo Bobims dito. And Bobims medyo naghirap na dito sa linya. Silencer is now up on the top lane. Si Mineski, Jesse Bash sitting at level 3 at delikado rin siya rito. Clockwork, hindi ko alam kung nasan siya. Oh no, Lion! Makaka-blink out dito. Etong anti-mage at makakataka siya sa galawan. Pero SF going down dito sa mid lane natin. Hindi natin nakita yon, pero mukhang na-hook shot siya rito ni Captain Jules. Ay, ni Tropang Jules. And Jules getting that kill. Samantala, AM, pinagpaplanuhan na naman na masama rito, mga kaibigan. Nandito ang Lion. Naku, pwede nilang mahuli ito. Oh no, lightning! Lightning connecting! Ayaw nilang pasukin. Pero si Lion, naku, nakita! Na-corner si Lion, pre. Na-corner ng mga creeps. At muntik na siyang mamatay doon. Samantala, eto na naman si Jules. Si SF up against Kuku. 2-5 is the score. Leshrak leading all heroes when it comes to the network category. He is now 3,400. Clockwork ni Jules surprisingly on the second position with 2,900. Nandito ang Taskar. They want the kill on Jules. Jules is level 7. Spirit Breaker is level 6 na. Bash is level 4. Pinagpaplanuhan nila na masama dito, mga kaibigan. At ito, the silence, the cog. There's another TP. The snowball delaying. Here comes another silence. Pumasok na naman, mga kaibigan. Nandito na si Lion paparating. Takbo na si Jules, mga kaibigan. Takbo na habang may lupa. Jules, hinahabol siya rito. And they will just give Jesse Bash as ally. And Jesse Bash going down. 2-6 is the score. Lamang ang Arcanis. And si Buanos, they are looking really good dito sa game number 1 natin. AM is 1,800 HP. Kalungkutan dito. Napilitan na siyang maglagay ng double level 2 na spell shield. Given the fact na masakit nga. Itong Leshrak nakatapat. At kita mo naman kung gaano tibay si Heinrich dito. Talagang gusto niyang, pero eto na, nahuli na, wala kang mana, makulit ka, Heinrich ka pala. And Heinrich overextending, going down. Hindi nila alam merong vision din doon ng Mineski. So Heinrich medyo overextending, going down. Jules going down as well. Mahuhuli siya rito. Si Rio naman ang susunod, and it will end up as a 2-for-1 kill. Jules and Rio going down, double kill para dito sa Spirit Breaker, and everything medyo pumapabor lahat dito sa side ng Arcanis. Pag sinilip mo ang ating network, mga kaibigan, 2k gold lead for Arcanis. Experience is now up to 1,500. Pero SF going down in the mid lane. Kuku Martin, being Kuku Martin. Tignan natin kung habulin siya rito. Makakapag lightning ball out siya, pero tuloy-tuloy pa rin ang paghabol sa kanya rito. They have the vision. You know why? Because Clockwork is here! Pero makakapalagan dito. Lumalaban dito, and Heinrich going down sa kamay ni Jules, and that is a kill going in favor of Mineski. 2-for-1 trade. Leshrak and SF
kapalit ng Storm Spirit. So 5-9 is the scores. This is si Dota mga kaibigan. Si Dota, Action Dota. Samantala, ang anti-mage ni Bilbo Bobims is sobrang delay na rito. Meron lang siyang Ring of Health, Stout Shield, and Quelling Blade. Pero meron siyang 1,100 gold. So, I think meron naman siyang ipa-perseverance na yan. Tingnan natin. Rio is now at level 4. Kuku is level 9. 2, 2, 3 for Kuku. And now they are getting the stocks nila dito mga kaibigan. At ayan, tamang pet malo lang. So, Kuku will get at least 3 stock ng neutral nila. So, that will help him when it comes to gold. At ayan na nga, si Kuku na ang nangunguna pagdating sa gold category natin mga kaibigan sa network chart natin with top 4,600 followed by Leshrac ni Heinrich with 4,000. AM is in the bottom of the food chain pagdating sa mga core natin. Pang-anim siya sa category na yan. Meron na siyang 1,400 gold dito. Bottom lane, inabandon na ng Mineski and it is now Arshan trying to get some level and gold dito sa bottom lane. Samantala sa top lane, Jules is now sitting at level 8 going for a blade mail. Threads is up on him. Meron din siyang chain mail dito. Jesse Bash, hindi pa siya level 6 dito pero mukhang malapit na siya. And that global silence, yan ang kakailangan nila. They will try to go dito. Lion, nandito ang Lion Tuskar and Leshrac. They will try to take this tier. Pati Baratrom nandito na. They will try to take this tier 1 tower in the top lane. At si Sydney, na DC ang buong barangay Arcanis mga kaibigan and Mineski with the post. So hintayin natin makareconnect ang mga tropa pips natin from Team Arcanis. Ilang viewers natin, Gag? 600. Nabati ko 600 viewers online. Hello mga repa pips natin na nanunood dito sa Mineski TV. What up, playa? So, hintayin natin makareconnect ang mga kuya mo. So, ito na. Hintayin natin makareconnect yung task nila rito. So, Arcanis, medyo nagkaroon ng DC. 10 minutes post time daw, sabi ng ating Marshall na si Art Critic. Pero game na sabi ng Arcanis dito. So, we will be now resuming the game. 5-9 pa rin ang ating score dito. Here comes the hookshot mga kaibigan. Hookshot daw yung ganun juice. Pero nakakabakbaka dito. Tingnan natin. There's the walang global silence pero papalag si Baratrom dito and the Spirit Breaker going down. Here comes the global silence and multiple period coming from Arcanis mga kaibigan. SF going down pa rin dito. Sa mid lane naman mukhang pinagtulungan siya. At itong SM medyo 1, 3, and 4 siya dito mga kaibigan. Akala ko maganda yung simula niya pero 3 beses na siyang namamatay. Simula dun sa ano, pat eto naka-charge. Si Bilbo Bobims dito, tingnan natin kung kukunin niya to. Oh no, si charge mga kasasang. Hinuli siya rito mga kaibigan. Delikado si Bilbo Bobims dito. Leshrac is low on HP. At kinakain ng mga creeps. Bimbo going down. Baratrom with the follow-up. Huli ka balbon. And it is Bimbo again going down. Si Bimbo naman is 1, 4, and 2. Medyo masaklap para sa SF at para sa A ang mga laro natin na to. Samantala, Jesse Bash, makikita niya yung Spirit Breaker dito. Susubukan silang pasukin. Merong vision dito. Tingnan natin yung mga vision for both teams. Para dito sa Mineski, ito ang vision niya. So, din lang yung Spirit Breaker na mayroong charge heading towards sa mid lane. And Lion going down. Here comes the Spirit Breaker, mga kaibigan, charging. Pero iniba ang daan at ang galing naman ng dodgeball ni kuya. Ng kuya mo doon. At
makakaiwas siya. So 8 to 10 is the score. Lamang pa rin ng 2 kills dito ang Radiant's top Arcanis. tower is AM under attack. now up with the power threads and the perseverance. So on its way na towards the Battle Fury, pero medyo awkward timing or pangit na timing para sa Battle Fury niya yan. 30 minutes into the game, wala pa rin siyang Fury, meron siyang thread, meron siyang perseverance. Eto si Jesse Bash now at level 6 at may global silence sila rito. At ito may paparating. So, sinarge naman sa mukha mga kaibigan. Tingnan natin kung makabuli nila yan. Jesse Bash with global silence. Mapipilitan siya mag-blink out dito. Ito ang Spirit Breaker. Hindi niya itutuloy ang charge niya. But they are now pinging this tier 1 tower in the bottom lane. And I think Arcanis, they will try to go for this tower. Samantala, nahuli na naman si Bimbo. Winalros pa siya buka. Global silence, allowing Bimbo to blink out. No follow-up coming in from the side of Arcanis dito. At hindi nila mahuhuli si Bimbo. And Bimbo will be saved by Mr. Bash. And here comes Arcanis. They will try to take down this tier 1 tower in that bottom lane. At mukhang uncontested yan. Mineski will fortify, but it will just delay the inevitable. This tower mawawasak pa rin dito. Samantala, in the top lane, Clockwork ni Jules now at level 9. May Invis rune on top, 1,400 gold on top of a chainmail and power thread dito. Pero may charge. There's the Fissure stopping Sydney on its track. Eto na naman si SF mga kaibigan. SF na naka-ring of Aquila and going for a Scepter dahil meron siyang recipe dito. Samantala, Arcanis, they are planning for a wrap-around gank in the mid lane. Rio is now at level 7. Soul Ring completed on Mr. Rio. Walang global silence, so I think this is the perfect time for Arcanis to push or to make a move dito sa mid lane. Pero Mineski, they are in the top lane and they will just settle for a trade. Again, another fortification pop on the side of Mineski. Fortification also pop on the side here of Arcanis. This tier 1 tower will go down uncontested. The tier 1 tower in the mid lane going down as well, so it will just end up as a trade for booting a tower for a tower, but it is a tier 1 tower top and a tier 1 tower mid. Yan ang palitan na magkabilang team dito. Global silence is still on cooldown. So naghahanap pa rin ng galaw dito ang Arcanis. They are now starting to group up, pero they will be spotted by the rocket player dito ni Mr. Jules. Bimbo is in the going towards the mid lane. Nandito siya may river area waiting for a rune, pero yung mga hindi nyo niya. But instead, magpa-farm na siya dito sa mid lane. Kulang na lang siya ng 1,400 gold for that Battle Fury. At pwede na rin. Yung Bimbo, yun na, 1,200 gold na lang ang langko niya rito. Double damage rune sa bottom lane appearing, and AM pinging that rune. Tier 1 tower still standing para dito sa Arcanis dito sa mid lane nila, pero andito si Kuku. He will not get the double damage rune, but instead SF will get it. Pero he will go down sa kamay na naman dito ng grupo ng Mineski, and Mineski again taking down that SF. And here comes a TP out coming in for Mr. Kuku Martin. So the score now is 9-10. 1 kill advantage going in favor of Arcanis. XP is now in the side of Mineski, but the network still going in favor of Arcanis dito. Silencer ni Jesse Bash. Now at level 7. Here comes the AM. Now farming at kulang na lang siya ng 150 gold para mabuo ng kanyang Battle Fury dito. Bloodstone completed ng Mr. Heinrich. Lion, kailangan niya ng dagger dito in order for him to be effective sa laro, at saka in order for them to catch Stormman AM off guard, kailangan ng Lion ng dagger dito. SF, Yule Suppler completed on him. So, meron siyang mobility and survivability item dito. Just in case na talo na naman siya ng Storm Spirit. Tuskar, now up with an Arcane Boots. At mukhang heading for a Mechanism or Greaves ang bubuhin niya rito. Spirit Breaker, 2,100 gold on top of a Orb of Venom and Power Threads and Stout Shield dito. So, baka BKB ang maging item niya. Now, AM up with a Battle Fury that will maximize or even enhance yung kanyang farming capability. The tier 1 tower in the mid lane being assaulted by the Clips. Here comes the charge coming in from the Spirit Breaker, pero that is just a fake charge dito mga kaibigan.
And I think madi-deny ng Arcanis itong tier 1 tower dito sa mid lane. Hinahayaan lang nila yung cart na tumira dito, and now nasa deny range na yan. So this tier 1 tower I think will be denied. Bloodstone completed on your Storm Spirit. So Mineski, nandito sila. They are in a cover of smoke. Kung natin yung tatalungin nila. Here comes the Storm Spirit going in. They want this kill on Sydney, and Sydney going down. Ang problema ng Arcanis dito, hindi nila dinenay yung tier 1 tower in the mid lane nila, and this will allow Mineski to take this tower freely, uncontested. And here comes the Clockwork with a hook shot. Tignan natin dito, kinulong sa Kong. Tino normal, snowball. There's a TP reaction, pero tignan natin kung anong gagawin. Here comes the Fissure, connecting also on Leshrac, and this might be a 3-4-0 trade going in favor of Mineski and Rio with a double kill, taking down 3. Mineski, they are now up by 2 kills in the game. Bimbo, space created for Trolley or Mr. Bilbo Bobbins dito sa bottom lane. At AM, hindi nila kaya pabayado. Here comes the global silence, mga kaibigan. And Jules will escape. Rocket player. They want the Lion. They will spot the Lion. Here comes Kuku. He will be hexed up. Pero mukhang walang kawala tong Lion na to, mga kaibigan. Leon Guerrero. Tumalo na si Kuku Martin dito. He want this Lion. Batosai. He will go down. One more hit. And that is another kill going in favor of Mineski. 13-10 is the score. Mineski striking. AM blinking dito sa mid lane. The charge casted on anti-mage. At delikado siya rito. Cooldown ba blink niya? Tignan natin. He will be able to blink out. Heading towards the direction ng kanyang mga teammate. And Arcanis again, hindi nila makikita or makukuha yung kill dun sa AM natin na to. And Mineski, mukhang nagsisimula na pumabor sa kanila ang laban. 20 minutes into the game. Look, we are now looking at a 3,000 gold lead going in favor of Mineski. 5,000 when it comes to experience. Here comes Spirit Breaker charging towards the bottom lane. They want the kill on the silencer, but here comes the TP. The charge, he will be able to TP out. And Jesse Bash, just on the nick of time, surviving. At hindi siya abutan dito, pero Mineski, they will be forced to use the fortification dito sa bottom lane. Nandito ang 5 hero ng Arcanis. Clockwork now up with a 4-stop dito. Tingnan natin kung magre-react ba ang Mineski dito sa laban natin na to. Mukhang ibibigay na nila tong tier 2 tower nila sa bottom lane. And this is not a good idea for Mineski. Samantala, si Raging Potato Gigabyte or Bimbo, pumaparm lang dito. Shadow Blade completed on your Spirit Breaker, dagger on your Earthshaker, dagger on your SF as well. Storm Spirit on the mid lane, mga kaibigan. So hintayin natin yung action. Ano mangyayari dito? AM, Vladimir's offering for yung anti-mage. And here comes the anti-mage now farming the ancient stock on the Dire side. At Radiant side pala. At ayun na, unlimited gold, mga kaibigan. Jesse Bash now up with a hand of Midas. At alam naman natin kung ano magiging next big item for a silencer. It might be a repression orb, or of course the ever effective Aghanim Scepter. Jules looking for someone. Nakasmoke of deceit dito ang Arcanis. They have spotted Jules in the mid lane. They might want to go for the kill dito, pero nasa malapit ang Mineski. Here comes the charge. Jules, nahuli, mga kaibigan. Tignan natin, binabaruban. Echo Slam by 5! And Rio Hasegawa, they take down 4! They are about to take down 5! Oh my God! Mamamatay si Jules, pero 4 ang kapalit. And that Echo Slam daw. At kung bakit yung tinatanong, kung bakit nandun si Rio sa Mineski at Batcher Earthshaker, yan ang sagot sa tanong nyo. 4-man Echo Slam. Actually, 5-man Echo Slam yun. And that Echo, that might be the number 1 play sa play week natin na to. Grabe, 4-man Echo Slam by Rio, taking down the entire squad of Arcanis and Mineski, not wasting any time. They will go for this rush. Wala bang replay yun? Ba't si Rio nandyan, Kwedi? Kasi si Rio ay Mineski na. Hindi official na yan, nakalagay na sa Dota 2. Naka-submitted lineup na yan. Eto si Leshrac ni Heinrich, mga kaibigan. Susubukan nilang pumasok. Susubukan nilang i-contest mga kaibigan. Naku po si Rio. Finisher. Namatay si Rio, mga kaibigan, na walang kalaban-laban. Winalros punch. Nagkabalugbugan na.
Patay ang Leshrac dito. Nakipag 1-on-1 si Arshan sa kay Roshan. Nasa bali ka dyan, pre. At eto na si Rekem. Rekem na walang soul. Matindi. Nagkabakbakan. Pwede nilang kunin to. Oh no. Low on HP si Roshan. Eto na ang anti-mage. Pumasok. Clockwork with a hook shot. Nakuha ni SM ang Aegis. Pero sumakay siya sa Chubibo. Andy Rides. Lion will go down. At another team wipe dito. SM, anong pinaglalaban mo dyan? Inagaw mo yung Aegis pero hindi ka makakatakbo. Saan ka pupunta? Nag-race sa bundok mga kaibigan. Nagbaliw. Nagpanik. Ni-race yung bundok. Beautiful Dota. At for the second time in this game, wasak ang EDSA. Uy, panalo ang Pinoy. Gila sa Japan, Oh, boy. panalo. Bado yung si Teres Romeo. Ha? Lakas. Saka si Tataong ba yun? Basta yung game sergeant na malaki. Oo. Si Nika man. Grabe yun. At dalawang beses nang na-team wipe dito mga kaibigan ng Arcanis. Kumbaga literal, bugbog. Nabugbog sila sa mga 5v5 engagement. At dahil sa mga pangyayari na yon, silipan natin ang ating gold graph mga kaibigan. Mineski, they are now up by 5,000 when it comes to network, 12,000 pagdating sa experience. Dalawang team wipe ba naman, talagang mapapa 12,000 ka talaga. At ito, sinacharge na nila si Kuko Martin dito. Ang maganda rito, hindi nakikita tong charge na to kasi inon ni Shadow Blade eh. Shadow Blade mga kaibigan. Ito na hinahabol nila mga kaibigan. Oy, nabangga! Nakita nilang nabangga. Nakita namin nabangga ang Crips. Bili Kuko. Atakas na ako dito. And Orchid of Malevolence secured on Mr. Kuko Martin. And AM ni Bilbo Bobims now up with a Yasha 1,700 gold on top of a Battle Fury, Threads, and Vladimir's offering. Item check na tayo. Rio, now the Dagger, Soul Ring, Boots, and 750 gold. Clockwork ni Jules going, leaning towards the Aghanim Scepter ni Rocket dito. Hinookshot, walang tinamaan. Nintis ang hookshot ni Jules Ilicious. Mechanism up on your Tuskar. So Graves ang magiging item niya rito dahil meron siyang Orchid eh. Orchid, Arcane Boots. Ako, gumulong. Ginusto nila si Jules mga kaibigan. Silencer, Global Silence. Binangga, pero walang magagawa. Eto na si Storm Spirit, pumasok na. Inuna si Lion mga kaibigan. Nagkakabagbog. Ninja Moves. Yung Scepter of Divinity. Reggae, pero makakaiwas ako dyan. Anong akala mo sa akin? At eto, Lion pa lang ang namamatay. Echo Slam on 2. It catches everyone. Another team wipe in the making this time. They won't lose any hero. 5 kamote, Kuko Martin with a double kill, and Mineski showing how it's done pagdating sa mga 5v5 balugbugan for the third time in this game. Team wipe after team wipe after team wipe. Rio with those on-point Echo Slam. Malayong-malayo sa Echo Slam ni XYXY. Nakakilala ko. Guys, ito mga kaibigan, Mineski, sieging the tier 3 tower. No buyback available on the side of Arcanis. Meron si Lion, pero alam niya wala siyang magagawa rito. At ito na, Mineski, they will take the melee racks, the range racks to follow, and they will now disengage dito sa laban natin na to. And goodbye hotdog. Bawang, naging goal force. Ito na, may sinacharge galit. Nabangga ang dalawa, and what a charge coming in. Ito ang pagigante. Consuelo de Bobo. Mapapatay nila si Earthshaker. Mapapatay nila si Jesse Bash. Tinayuan ng Sentry Ward. Pininger sa mukha. Sini normal. Bugbog sarado ang pagiganti ng Api. At dalawa mamamatay sa side ng Mineski. Pero dalawang support yun. Yung mga core nila rito, pataba pa ng pataba. AM ni Bimbo, now up with the Manta style. Clockwork is just 900 gold short of that Aghanim Scepter. AM getting a Skull Basher dito. And Kuko Martin, unlimited mana. 18 charges on the Bloodstone. Spammable na lahat ng skill niya dito dahil sobra na ang mana regen niya. That is 38 mana regen per second. Meron pa siyang 2,800 gold dito. Hindi ko alam kung anong plano niya, pero anyone na makita dito ni Kuko, kaya niya ng balugbugin. Balusubasin. Again, you are watching the Mineski Pro Gaming League Season 7 Class S Division. This is Game 1 of a Best of 3 series between Mineski and Arcanis.
Ayun sa Hydric. Whoop! There's Apos coming in from the side of Arcanis. Hang daw, sabi ng mga kuya mo. Hang burger. At game na naman. Whoop! Nag-blink in si Anti-Mage. Blink in na walang katulad. Tignan natin kung ano mangyayari. Nagpaplanuhan na masama. Andito si AM. Si Taskar. Malapit-lapit si Taskar dito. Pwede lang simulan ng hookshot dito mga kaibigan. Taskar playing as bait. Here comes Storm Spirit going in. There's the Scepter mga kaibigan. Pumasok na ang buong barangay. Global Silence again. Doing what is right. Oh no! The Piercer catching two. There's the Enchant Totem. He will catch Heinrich mga kaibigan. Pero ginawa nila si Rio dito. Rio tumatakbo si Rio mga kaibigan. Buhay pa si Rio. Rio is still alive. Forced up out by Rio. Hindi siya maabot dito. Nagkakaroon ng balugbugan. Patay na ang Taskar. Rio magtatakbo. Hinaabot siya dito. Enchant Totem. Delaying. Magic. Nako, ang layo na. Ang layo na ni Baratroom. Hindi ko alam kung ano ng trip niya sa buhay niya. Pero nagkakaubusan na ng miles. Iniiwan niya na yung mga kampi niya. Nagkaiwanan na. At ako, apat ang patay. Si Baratroom ay nabuhay. Nabuhay pero umuwi. GG, good game, and Mineski taking game number 1 dito sa best of 3 series natin. We will go to game number 2. Pagkatapos, binabati ko para si JR Tan. He is watching. I like you, brother. Binabati ko rin ang girlfriend mo.